Bingo Plus Panalo! Oh, eto na mga pangga. Pinakaantabayanan ng lahat ang bongga-bongga. Diba? Kaya huwag mag-alala. Eto ng 500. Para sa araw na ito, para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Kaya nga naman eto na atin ang ishoot ang ating bola sa ating Pinoy Drop 1 para makuha po natin ang lucky card for the day para sa programang Baklitas. Na dapat lang ninyong tandaan. Eto na. O, diba? Ay, ang galing mo talagang yes. Talon. Ay, di siya umalis. Natal-tal talaga siya. O, diba? Well, anyways, ay ito na. Ang lucky card para sa programang Baklitas ay 10 of Spades. Wala kayo ba pwedeng gawin kundi tandaan lamang ito para mamayang gabi pag nagbigay ng hudyat si Kuya Chico, makatawag ka at masambit mo ang lucky card ng Baklitas na 10 of Spades para makuha mo ang 500 pesos na premyo. Diba na nakakaloka? At kung sakali ikaw masiswertehang mapili din sa ating digital platforms, additional 500 pesos yan for a total of 1,000 pesos. Not bad. Diba na nakakaloka? Kaya nga naman patuloy ka lang umantaba yung mga pangga, hindi ba? Dahil buong araw tayo mamimigaya ng mga lucky cards para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Bing Bing. Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Nakakaloka doon na yung level ng bilis ng transition, diba? Ganun talaga kapag live show. Dapat mabilis ang galawan. We are still number 106.7 Energy FM. Ang gawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! At salamat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At ano pa rin ang Baklitas sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat. Ay, Mari, nakatutok sa atin ngayon. Batiin ko lang. Sino go? Itong si Cap Carl. Ayan. Sabi niya ay nakatutok siya lagi sa atin sa YouTube naman. Hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook Live and sa ating TikTok Live. Correct, hindi ba? Na nakakaloka to the highest level. Mga nagsisipagtutukan na sila ngayon. Dahil syempre mainit ang pag-uusapan habang nawawala ang cursor. Kahapon na may nagtatanong sa atin kung napag-usapan na ba daw natin ng Bini. Ayan, nasa ating YouTube po yung first part ng pinag-usapan natin tungkol sa isyong kinasasangkutan ng Bini. Pero Mare, hindi pa man lumalamig ang issue tungkol sa Bini ay eto na naman, Mare. Tuluyan na nga binasag ang pananahimik ng Bini at naglabas na sila kahapon, Mare, ng official statement patungkol dun sa kinasasangkutan nilang issue ngayon. So eto ayan, Mare, basa. Ay talaga yung pinakamalabong mata ang pinagbasa mo. We know that the past couple of days have been triggering and disappointing for all of us, for all of you. Sincerely, we understand and where all of those feelings are coming from. The video shows a private moment of us with friends. We definitely did not intend to hurt anyone in the process. We offer no excuse for our actions, reactions, and choice of words and we take full accountability. Nagkamali kami. Ay, kailangan maganda yung pagkakasabi na nagkamali kami. Alin? Kailangan with conviction. Nagkamali kami! Yan. We deeply regret our mistakes. Basahin mo na lang kaya. we deeply regret our mistake and we sincerely apologize to our blooms, friends, families, and general public. We humbly ask for a chance to reflect on and learn from our mistakes and continue to work on becoming a better versions of ourselves. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa pangunawa. Colette, Stacy, and Joanna. Oh, so silang tatlo.
tatlo talaga pa yes, yun. Oo, Mare. Bakit lahat ng Bini inilabas yung picture? Maraming salamat, Mare, sa pagbasa ng ng kanilang statement. Pero eto na nga nakakaloka, Mare. Ang mga netizen ay hindi pa rin matigil, Mare, sa mga kakatalaka. Dahil hanggang ngayon, Mare, ay mainit pa rin pinag-uusapan yung naturang video. Panawagan nga ng mga netizen na kasuhan. Na-down na ba? Yan, Mare, kalat pa rin eh. Kalat? Hindi. Kung na-down yun, for sure may mga naka-screen save. Hindi kasi Bini ang nag-upload. Oo, hindi. Oo, ibang tao. Ngayon, Mare, kalat pa rin siya ngayon sa TikTok kung saan pinag-uusapan yung naging issue nga nitong tatlong Bini na, naku, isa pa naman sa kanila yata ay bagong graduate. Oh my God. Pero nakakaloka dito, Mare, ang panawagan ng mga netizen na kasuhan ng statutory rape. Ayan, para sa kaalaman. Agad? Kasi, Mare, 13 years old. Oo, yung nandoon mismo. Oo. Yung kasama nila, 13 years old. Yes, oo. Oh yung kasama nila ay parang bumengbang ng 13 years old. Sa bagay, kasi ngayon nga, di ba, humawak ka nga lang ng maselang parte. Ano na kaagad, di ba, harassment. Oo. Yung mga ganun. Eto pa kaya, kahit pa sabihin mong biruan. Oo. So, sino? Kung sasampahan ng reklamo, may magre-reklamo ba? Kung yung kamag-anak nung Ashtin or Ashley ba yun, lumutang, pwede di ba, maraming susuporta. Kasi nga, Mare, eto na nakakaloka dito, hindi pa rin matukoy kung sino nga itong binabanggit nilang Ashtin or Ashley. Oo, kung pero lalaki ba o babae. Oo, may mga comment na parang Bex daw yata yung Ashley o Ashtin. Hindi, pero paano naman din, syempre, para sa LGBTQ naman din, sa mga, alam mo yun, kay bakla man yan, tomboy man yan na ganyan, di ba? Nilalang pa rin naman tayo. At na saka kailangan 13, respetuhin, di ba? Tapos sabihin mo, alam mo yun, na hindi pa rin talagang tama. Alam mo yun, ibig sabihin lang, kaya sila naglabas kasi ng official statement kasi kumakalat ng social media. Correct. Diba? Para sa kaalaman ng lahat, ang statutory rape po ay isang batas dito sa Pilipinas na pwedeng isampa kung ikaw po ay hindi man sapilitang ginahasa or pinagsamantalahan, pero pag under 16 years old ka, considered yon as statutory rape. Hindi ba child abuse? Kasi di ba minor de edad eh. Yan ang hindi ko sure kung nakapaloob din siya sa gano'n. Diba? Kasi underage pa siya, wala pa siya sa legal. So, ibig sabihin, pasok pa siya sa ano. Yan lang hindi natin alam kasi chismosa lang naman tayo, di ba? Hindi natin alam kung pasok yan sa violation against women and children. Oo, di ba? So, dapat may kasama. Tama, kompleto. Kasi may children, tapos may women. Oo, kompleto. Violation. Violation talaga. For women and children. Makakalapit sila sa women's and children's desk. Dala nila yung mga children. Ay, nahulog. Sabi yung ano. Pero yun nga, Mare, hanggang ngayon ay ang mga netizen, alam mo, panay pa rin ang nagpupuyos pa rin sa galit. Oo, Mare. Hindi naman kasi naging biro yan. Pero ako sa nakita ko kanina at binasa kong statement, napabilib naman din talaga ako na kahit papaano, alam nilang nagkamali sila. Yes. In-acknowledge nilang may mali silang nagawa. Oo. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero syempre, sa bawat mong ginikilos at ginagawa, diba yun ngayon sinasabi, kaya sinasadya man o hindi, may pananagutan yan. Diba? Na parang sinasabi din natin na pagpo-post din ng something on social media, kaya alam mo yung sinasadya mo man yan o hindi, para sa content o whatsoever, lahat yan may kaakibat na consequences na dapat mo ding harapin. Sabi dito, sino ba kasi yung nag-video ng ganon? Para lang naman usapan ng barkada yun nasa video. Hindi kasi ganito ha. May video man o wala, the fact na merong ginaganong 13 years old, wrong is wrong. Oy, Bianca, gusto ko lang din naman sabihin sa'yo, diba? Kung magbabarkada talagang, alam mo yun, kalokohan na magbabarkada at magtotropa. Parang tayo. Di ba may ginagawa tayo na off-cam? Pero hindi tayo na 13. Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi natin binibidyo kung talagang usapang kalokohang magbabarkada yan. Tapos ipopost on social media. Well, actually, Mare, alam mo, kung sakaling ma-find out kung sino yung nag-video at saka yung nag-upload, may kakaharapin ding kaso ito. Correct. Anti-wiretapping, di ba? Alam mo, feeling ko, Mare, di ba? Kumbaga parang feeling ko yan ang hinahunting ngayon ng ABS-CBN.
kung bakit kumalat yan at sino nag-upload yan. Feeling ko yan ang tina-target nila ngayon. Kasi, di ba, unang-una, kung talagang totoo naman din, may mga kalokohang ginagawa ang mga magbabarkada. Pero ito, klaro kasi na may intention na i-post on social media. Kasi alam naman natin na, uy, hindi magka-clout yan, magbabiral to. Di ba? Aminin man natin sa hindi. Ang mga tao sa social media, laging pag ay, hindi pa viralin natin. Oo. Di ba? Magbabiral to. Ganyan. Nag-viral kayo ngayon. Hindi nyo alam yung ginagawa nyong pagpapaviral, double blade yun. Pwede makasakit o pwede rin makabuti sa inyo. Katulad nito, may involved kasi tayong mga, alam mo yun, minor de edad. Kaya masabihin mo na with consent yung ginagawa nyo. Kilala nyo yung ginagawa nyo ng kalokohan. But still, in general, may minor de edad. Oo, Mare, alam mo ba kung sino ang labis ngayon na nagrereklamo at saka nananawagan na i-cancel itong Bini? Yung mga magulang na mga sumusuporta sa kanila na minor de edad. Yan ang sinasabi sa hula. Diba? Actually, Mare, a few months ago, nahulaan na merong isang girl group na mabubuwag. Diba? Which is ngayon naglalabasan ang mga ang mga chika. Comment actually din sa mga social media kung saan napag-uusapan itong issue ng Bini na eto na nga yun. Diba? Marami tuloy ang nagsasabi na mas mabuti pa ang values ng G22. Yung diba? Yung girl group din. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga, since lang babalik tayo sa kanila, since naglabas na ng public apology, ito na po yung pinag-uusapan natin kahapon, diba? Na diba yun ang hinihiling natin na sana akuin kung may pagkakamali, which is ginawa nila. Correct. That's what I'm proud of you, diba? Sa mga Bini. Ibig sabihin, you are matured enough to take responsibility sa maling ginawa ninyo. Kaya lang, the damage has been done. Yan ang sinasabi na hindi ka na, mapapatawad. Kaya naman po kayong patawarin diba? Kaya lang kasi, may mga nagawa na po na hindi na po kinagustuhan, lalo pat na mga magulang. Correct. Na mga batang sumusuporta sa inyo. May mga chika, Mare, na ang publicity still publicity. Pero eto bigyan ko lang kayo ng konting knowledge lalo sa mundo ng showbiz. Hindi pwedeng publicity still publicity kapag kahit na bad publicity yan. Alam nyo ba na kapag nagkakaroon kayo ng bad publicity, yung tiwala ng publiko bumababa din sa inyo. Correct, lalo pa ngayon sa social media, Mare, diba? Lakas ang cancel culture. Pangalawa, endorsement, Pare. Diba? Dahil may mga may mga produkto na ayaw nila ng may lalo na yung isang food chain yes. na family-oriented. Diba? Inaano nila yun? Ini-endorse nila yung kulay red. Tapos may bubuyog. Hindi, meron din silang ini-endorse tibang vitamins sa kasama si Ann Curtis na Nako, yan ang aabangan natin. Nako, magkakaroon kayo ng pagkakansela sa mga kontratang ito dahil grabe. Yung bubuyog ate, malaking endorsement yan. Yan ang sinasabi, diba? Alam mo yun na kasandaling, diba? Ito yung sinasabi, sa sandaling katuwaan at kasiyakan na malaki ang magiging impact nito. Uy, again gusto lang namin ipaalam sa inyo na hindi po kami basher ng Bini. Hindi. Mag-explain lang natin, in general na lang din yan, yung diba? pangyayari. Sabi nga ni Russell, syempre may bayad yung content but wrong is wrong. Correct. Totoo naman. Kaya nga nag-public apology na kung mag-aulitin ko inadmit na nila through their statement yung tatlong Bini. Kaya lang, ang nalulungkot ako, Mare, nadadamay yung 5 na wala doon sa sitwasyon na yun. Kaya nga. Diba? Kung meron man dapat aksyonan ang ABS-CBN, diba? Dapat bigyan din ng sanction para makita din ng publiko na hindi tinotolerate ng Star Magic yung ganitong klaseng act ng kanilang mga talent. Pag mga ganyan ba, Mare, ano bang pwedeng, kasi syempre kapag ikaw nakagawa ka, bilang normal na tao, pag nakagawa ka ng kasalanan, pwede kang di ba, public apology. Yung mga kagaya nung Now Tell Me. Diba? Yung mga ganong aspeto na pag ganito kayo, paano kaya sisingilin ng publiko itong Bini sa ginagawa nilang kasalanan? That's the price that they have to face now. Kasi kumaga 3 lang sila, diba? They made this content out of fun, nadama yung 5 miyembro na wala namang kinalaman, diba? Sabi ni Mark, depende pa rin yan sa bad publicity. Ay, naku, hindi, darling. Hindi. Paano i-utilize ang opportunity like Maris Racal? Okay? Ay, maraming nawala kay Maris, hindi mo lang alam, darling. Diba? Ang dami din kumawalang mga endorsements. Kung alam mo lang. Diba? Kasi syempre, this kind of act doesn't tolerate, lalo pat yung mga ini-endorso nilang produkto,
like yung sinasabi nga natin, yung food chain Yes. na ini-endorso ng buong grupo. Actually, hindi lang food chain. Oo. May manok pa silang ini-endorso. Correct. Diba? Na lahat ito is family-oriented clients na, ganito yung mga alam mo yan, Mare, namin. kasi nalalapitan mo yung mga yan. Diba? Na parang ganito yung mga endorser namin na posibleng magbigay ng maling imahe sa aming produkto. Ang market pa naman ng food chain, mga bagets. Correct, diba? Diba? Na nakakaloka. Dahil paborito ito ng mga bagets, lalo yung manok. Yun nga, diba? Dapat hindi lang basta yung mismong actually yung tatlo nga nakalagay dun yung nag-public apology. Pero nasan yung galing sa Star Magic? Diba? Na nagsasabi na tipong we do not condone this kind of act as, diba, as under their compare sa Sparkle, diba? Diba, naglalabas ng statement. Katulad yung kay Kylie Alcantara. Silang naglabas ng statement. Para ang Kylie, shut up ka na, girl. Ganon. Hindi, totoo naman, diba? Kami ng bahala sa management, tayo mag-usap kung may sanction kami bibigay sa'yo, tayo yan in private. Pero we as Sparkle, diba? Kami ang hihingi ng tawad for you. Diba yung mga ganong aspeto? Pero alam mo, payo din natin sa publiko, wag din kayo masyadong harsh, okay? Kasi itong mga tao na ito ay kagaya din po ninyong tao na pag nagkakamali, nasasaktan din. Correct. Kapag nakakatanggap. Yung isang tao pa nga lang na makaaway mo, diba? Dalawang tao na makaaway mo sa opisina, masakit na sa mata. Correct. Ano pa kaya kung napakaraming tao ang nakikita mo tapos sa paligid? Puro pambabash. Puro galit. Ulitin ko lang din parang unfair kasi doon sa 5 girls din ng Bini na nadadamay sila. Kasi as group sila Bini Diba sana kung yung kung yung sila Stacy, pakita nga natin ulit yung picture, diba? Toby, para makita natin kung sino yung tatlo. Si Stacy, si Coletta, and Johanna. Mabuti kung sila lang Kasi identified sila as Bini. Paano na lang din sila Mika? Paano na lang din yung iba? Correct. Na walang kinalaman dun sa video, diba? Na nadadamay na as a whole na ito. Doon ako medyo nalulungkot for them, 'di ba? Well, sabi nga nila, dahil 'di ba, kung anong ginawa ng isa, damay lahat. Parang kamatis. Oo, 'di ba? Kapag nahaluan ng isang bulok, nabubulok na lahat. So parang hindi ko alam kung paano ito nila mababawi. Paano sila makakabangon. Oo. Diba? Okay na kung individual, Mari, mabilis itawid yan. Lalo na si Maris Racal, diba? Okay na sana yung dati na yung tipong arte-arte nila moment sa mga airport. Yung sa mga fans na hindi napagbigyan. Napalagpas na yun. Kaya lang kasi ito iba. Pero Mari, alam mo, ito kayong pagkakataon para i-revive nila yung kantang Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Diba? Tapos gumaganon. So, ka pa. Diba? Sorry, tuloy tayo ngayon. Malalaman natin yan sa mga susunod pang mga araw kung ano pang again, hindi kami basher ng Bini, ha? Correct, diba? Oo. Kumbaga ito yung napag-uusapan lang po natin para mas maliwanagan natin ang iba pang mga aspeto. Lalo ng publiko. Actually, nananawagan kami na wag naman masyado, wag naman. Oo, diba? Wag nang galit. Kasi kung susuklian natin ng galit ang nagawa nila, anong pagkakaiba po natin? Diba? Doon sa mga taong walang ginawa kung hindi, alam mo yun, na magbigay ng perwisyo sa kapwa kung tama ka na, wag ka na maging mali. Yun lang yun. Diba? Total naman, nag-public apology na. Siguro, let's okay see na it yun. from there. Oo. Diba? Tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na hakbang. Natutunan nila ang kanilang lesson sa pinakamasakit na pamamaraan. At siguro antayin din natin kung alam mo yun, maglabas na ng official statement itself ay galing mismo sa Star Magic Management. Oo. Kagaya nung Mare, di ba, nung nagmas-mas sila? Oo. Diba, yun, di ba? Paano yun, Star Magic? Ngayon, nagmas-mas. Yun sinasabi ko nga sa inyo. Oo. Bakit yun nga sinasabi ko kanina na napalagpas na yung mga issue na yun Oo. Pero ito kasi iba. Kumaga parang may batas ng Ay, nako kasi, 'di ba? Laro kasi laro. Oo, laro. Laro pa more. At kayo pinatawag talaga sa Senado at pinaamin kung sino yung 13 years old na yan. MMK pa naman yung isa last Saturday. Naku po. Ma'am Charo. So paano? Pati ka madamay.
Hindi na palabas na last Saturday. Pero diba? na pa si Ma'am Charo. Oh my goodness. But anyway, siyempre na papatutukan natin sa darating na linggo, hindi ba? Ulitin lang po natin, maging wise po tayo sa pagboto. Weekend na pala, Mare. Sa darating na Lunes, diba? Iboto po ninyo sa tingin ninyong karapat-dapat lamang. Oy, nakatutok ngayon, Mare, ha? Ang gusto daw bumoto sa darating na Lunes. Ayan, si Kuya Romy, Kuya Rolly, si Ma'am Ninya, si Ma'am Pinky, si Rome Chris. Ayan, at special guest na si Sir John na nag-aayos ngayon ng security alarm. May special guest. Oo. Nakakaloka. At si Sir John daw. Si Sir John, naglalagay na ng security alarm. Extra na. Anyways, mga muli po, eto na muna. Kung boring ang araw mo, wag mo kakalimutan. Kung mahilig ka rin naman din mag-tong eats at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Funbelievables ang game dahil you can play real games with real people for free. May chance ka din pwedeng makisplit over 34 million pesos ng papremyo at may chance ka din to claim over 14,640 pesos na daily cash out. Diba? Mare, ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin panlaro sa kahit anong laro. Ayan, or game. Pwede mo rin i-cash out ito, ha. At may dalawang event araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Ako, bisitahin na ang gzone.ph at ang kanilang social media account sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba sa tong it's, Mare? G! Ako, tara na, GameZone, at abangan ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan, kaya visit GameZone.ph to learn more. Diba? Kaya dapat lang natin tandaan that gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or you can visit their website or email them at keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! Muli po ako si Kapitana Sisa. At bago ako magpaalam, batiin lang, Mare, natin si Gemcel Barbecue. Ayan, pa-shoutout daw po dito po sa Karangkang Magaraw family. Hello po. Sa Marceliana. Hello sa inyo. Po sa inyong lahat. Sa Karangkang. Ayan. Ng bonggang-bongga. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Happy weekend!